Darkness is looming, and the walls are closing in. Watch them awaken! The light within! Who will seize the win? It's Aurora Gaming Philippines! The clock has struck, and the wait is over. No light will shine today. It's gonna be a takeover. Sonics, what time is it? It's Onyx time! Jangan semua harap dapat kas. Dari coba if you let me. Sekali sentuh kata mercy. Baby jangan lupa nyatain. Our marshals for the smash are Miko, Chico, JD, and Joshua G. What time is it? Our head referee, as always, is the Chop Master, Sent. The head coaches, Coach Master the Basics and Coach Bluffsy. A team fighting for playoff hopes versus a team looking to solidify their spot. This is the star match of the day, brought to you by Smart, the International Rivalry. Currently, ang ating reigning defending world champions ay number 6 sa ating liga with 3 points. Naghahanap pa rin sila ng paraan para makapasok sa playoffs at nanlalamig matapos ang kanilang back-to-back losses in week 6. Yung panlalamig na yan ay kailangan talaga mapalitan ng init dahil napag-usapan nga natin kanina na importante itong laro na ito para sa kanila para maibalik nila yung momentum and maboost din yung moral na nawala sa kanila ng mga mahaba-habang panahon na. At ang kanilang katapat, Onyx Philippines, currently number 3 sa ating liga with 7 points. May paraan pa para makapunta sa upper bracket pero kailangan manalo ng sunod-sunod. And alam naman natin na napakatindi rin ang ipinapakita ng Onyx Philippines pero kinakapos sila dun sa mga teams na nandun sa taas. So for this time, if they cannot win up against Aurora at hindi nila mapapatunayan na kaya nilang manalo sa isang team na nagsa-struggle din, baka hindi nila deserve ang upper bracket. So this is still a must-win for Onyx Philippines. And looking at our team head-to-head, lamang na lamang ang Onyx in almost all major categories bukod na lamang sa ating first blood ratio kung saan Aurora ang nakakalamang. At gusto ko balikan yung mga ibang team head-to-heads na napapansin natin sa ating liga. Para bang laging lamang sa first blood ratio yung mga losing teams natin pero hindi nila nakakapitalize yung ganong klaseng aggression. Yan, siguro magandang example dyan is the TNC Pro Team na laging maganda ang early game na kinakapos. Ito na rin yung parang naging sakit ng Aurora at kailangan nilang gamutin kagad to. At kailangan talaga maging malinis ang kanilang execution against Onyx Philippines. Pero bago tayo dumako sa ating international rivalry, balikan muna natin ang ating Smart 5G Ping Test. So, kumusta na po ang aming celebrity? Buti po nabigyan nyo kami ng oras para dito sa ating game. Alam ko sobrang busy kasi schedule mo no? Medyo busy lang pero nakakapagbigay naman tayo. Simeon Dunun. Pwede next song pre? Baka pe. Hindi, sige tuloy mo lang. Mag-karaoke ka na lang dito sa Ping Test mo. Medyo missing me. Okay, so Mother's Day ngayon. Meron ka bang gustong batiin? Happy Mother's Day po kay mami ko, kay Matma sa Pampanga, lola namin, and sa lola namin sa sa Batangas. Saan sa tingin mo ikaw pinakamayaman? Sa anong aspeto? Pinakamayaman sa pamilya, syempre. Ano masasabi nyo ngayon sa international rivalry? You're going to face Aurora? Hindi ako 100% agree dun sa Saan? international rivalry. Bakit? Ano dapat? Kasi feeling ko, naging eng-eng kami for ilang months So, ang nangyayari pa lang ngayon sa amin is, ulit kami, back to zero, try ulit magpalakas. Ano lang muna kami ngayon, local rivalry lang muna. Local rivalry. Na-hype na ako Biglang may ganong moment. By the way, happy Mother's Day muli sa lahat ng mga nanay dyan na nanonood ngayon ng MPL Philippines. At pati na rin sa mga affirm moms, step mom, at mga single mom din dyan. Basta nanay. At ngayon, papanoorin natin kung ano pa ba yung mga kailangan para sa ating mga playoffs considers dito. If Onyx wins against Aurora, apparently, pasok na ang Toys and Minds. And this was already something na alam na natin papasok sa match na ito. Pero may mga pangalawa at pangatlo pa pala na mga kondisyon dito. Kakaiba. So, this is the most important one, yung sa
yung sa Onyx, kapag nanalo sila, of course, may ibibit-bit sila. Kasama nila yung mga dating mga tropa nila sa Nine Lives, which is now sa Twisted Minds. Aurora, though, if they do it up against Onyx, not only will they eliminate one team, pero may papaakyatin sila. At the same time, ang pinaka nakakabalik doon, hindi naapektuhan kung pasok sila o hindi. Kahit manalo sila dito. Because they still need to win up against AP Bren nonetheless. But if they win today, may manalaglag at may iaangat sila. Oh wow, and this is the last series of week number 7 dito sa season 17. And by the way, ang game 1 po pinili ng Aurora Gaming ang blue side with the Expanding Rivers as their map of choice. And this is very important papasok sa ating game number 1 dahil nakakaapekto na rin pala yung mga sweep natin eventually, especially yung upcoming and last series ng Aurora against AP Bren in week number 8. And as of now for Aurora Gaming, nakita na natin yung mga graph, nakita na rin natin yung mga numero. Isa sa mga nagiging problema ng Aurora ngayon ay tila ba'y hindi nila makapitalize ang kanilang magandang early game. Dati-rati pinag-uusapan natin yung mga doming double, yung mga rotations na ginagawa nila na maaga pa lamang. Pero ngayon mukhang ang pinag-uusapan na natin ay ang kanilang buhay patungo sa playoffs. Welcome to our drafting phase of game number 1. Tatanggalin agad ni Coach Master the Basics ang Fanny at pati na rin ang Kalea. Meanwhile for Coach Bluffsy, tatanggalin niya ang Guinevere. Oh, iba yung nagiging atake nila dito. Tinatanggalan talaga ng hero dito si Demon Kite. Kasi nasanay tayo dun sa pattern na sinusundan ng Aurora. Kapag tinignan mo nga yung mga draft nila, no, halos pare-parehas lang talaga eh. So ito yung sinasabi natin ng mga nakaraan na kailangan ng pagbabago. Kung pagbabago ang pag-uusapan, ngayon yun na ilabas si Aurora. Yeah. And isa sa mga pinaka-babantay natin dito is Marcel and Harley. Tingin ko para sa dalawang teams, Harley yung priority. At lalo na kung ikaw yung Aurora, ito yung isang hero na sobrang taas ng condition ng Onyx Philippines na machechekan dahil lang doon. If they get the Harley or Suyu para sa Onyx Philippines, mas madali sila mag-split. So, ito na yung tricky. I think if you're Onyx, you just ban Marcel sa ganitong moment. Tapos, ang mangyayari, Harley, yung Aurora, Zushin, and Claude yung makukuha mo for your team. And we have to wait kung ano muna yung tatanggalin dito. Mukhang Valentina nga tatanggalin ang side ng Onyx Philippines. Aurora, ano nga yung first pick? Harley. Harley, Marcel, or Zushin yung kakaiba. So, parang among all of that, parang Harley yung best option. At the same time, yung Zushin, pag nahawakan ng kahit sinong team dito, alam natin, komportable sila doon. So, if you're Aurora, Marcel yung nasa baba, pero Harley yung unahin. Okay, so this means Zushin Cloud potentially para sa Onyx. Maganda ng Zushin Cloud, no? Yun na nga, uunahin Zushin na nila. Khalid. At nagsama na rin sarili dito ng Khalid. So gusto ata nila at ang plano nila dito ay pahirapan yung early game ng Aurora. Kasi alam naman natin, sobrang bilis. ano ba? Demonyo nitong ano na to. Yun talaga eh. Kahit sino makasalubong kasi nito sa mid lane talagang bibigyan. Next 2 picks para dito sa Aurora. Anong pantapat sa iyo? Yan agad. The Phobius and the Claude secured para dito sa Aurora. And for the side of Onyx Philippines, oras na ba kumuha ng Suyo dito? Yeah. Just makes total sense. Pero may ano din meron ka ding option ng Guinevere para dito kay... Wala kang Guinevere. Wala na. So yeah, I think you're just left with that. I don't think na worth it na hindi pa kunin yung Suyo dito kasi autoban yan for sure. At the same time, meron kasi ibang mga heroes pa dito si King Kong, like Nolan for example. So, hindi ako magulat kung sakaling XP yung kunin ng Onyx dito. There's sometimes na ginagamit nila yung Phobius, yung Lapu-Lapu versus the Phobius. Meron din naman nung Hilda na option na nauso sa ngayon at pipili ko pasok din siya. But of course, you don't wanna pass up on the Suyo. Wala pa rin kasi talang tatalo sa safety ng isang Suyo sa kamay ni King Kong. Kung maaalala natin, during their M-Series run as well, isa si Suyo sa mga laging ginagamit ni King Kong during that spectacular run in the M6. We're going to the second banning phase ng ating unang laro. Naghahanap pa rin ang side ng Aurora Gaming ng kanilang roamer and mid laner. Mid lane, magandang siguro puhunanan na nila dito yung mga Valentina option para dito sa sa Aurora or against sa Aurora or ano ba, mga Farsa, gano'n? Oo, the Farsa, the Eve. Ang dami pang mga bukas na mga mages. Ayan na, Eve. Tulad na naman ng pinag-uusapan natin, the Eve is taken away by Onyx Philippines. Naghahanap pa ang side ng Onyx ng side laner sila Wolf. Ano ba yung tatanggalin ng Aurora dito? Hilda is there as well as Lapu-Lapu. You know,
nakikita ko mga potential na bans dito sa Aurora. There is a merit dun sa Uranus din para wala na rin tatangke dun sa damage nitong sa isang Harley. So, those are the options. Alice, yung thing kasi with the Alice is, oo, maganda naman siya overall. At the same time, meron ka namang Claude, may pangtuno ka naman dun sa isang Alice, so you're okay with that. Pero when it comes to like the likes of Hilda and Uranus, na pwede kasing i-pressure itong isang Harley, gusto mo na lang tanggalin yun mula sa Onyx. That's true. At mukhang tatanggalin nga ng side ng Aurora Gaming ang Hilda na ito. At marami pa namang options na natitira para sa side lane ng Onyx Philippines. How good will a Terizla look kung sakaling yun ang mabuksan sa side ng Onyx Philippines? It's good enough, lalo na pagtapat nila dito sa Phobius. In fact, isa to sa mga top choices na pangsagot sa Phobius. At may bonus ka pa na kunat ng Body of Smith laban sa isang Claude. It has also great synergy with the two setters coming out from Onyx Philippines. Kung gusto nila nung Terizla na makuha, they would ban Zetian in this slot. Lalo na kasi wala ng Valentina. You don't have to worry about the Eve. Maiiwan sa Zetian or Kimi yung Aurora. And if you are Onyx, mas maganda nang wag na lang ibigay yung Zetian. And nabanggit mo na rin yung Valentina ban na ito. When the Zetian potentially could be the ban here. Terizla is looking good para dito sa Onyx Philippines. Yung Sora ay bukas pa rin para sa parehas na kupunan. And without the Valentina, ay high value ba ito to any team? And sa ngayon kasi si Edward may hawak ng Phobius. May hawak ng Phobius. Tingin ko hindi siya high value for Onyx kasi kailangan ng Onyx ng frontline. At merong ding pang kontra, quote-unquote, itong Phobius sa isang Sora in a way na para mas matatalo siya sa long duels kung sakali. At yung pag-setup kasi mas ugly when it comes to the Phobius. So I don't think it's valid for Onyx. Maiiwan sa kanila is the Lapu-Lapu, I feel like. Tapos siguro ilalast pick na lang ng Onyx dito yung hero ni Savero. So if you're Aurora, you ban Lapu-Lapu o kaya Terizla. Or Uranus. Oh, but they go for the Uranus ban instead. Alice is still open to take kung gusto nila nangaharap. Na-mention mo na kailangan talaga nilang frontline. Alice or Terizla, may iba pa ba tayong tinitignan? Lapu-Lapu. Actually, ang top choice dito, Lapu-Lapu, number 1. And then 2 is Terizla for Onyx. Either is good. The thing with Alice nga lang, masyado siyang mabagal. Tingin ko hindi siya pasok dun sa gustong gawin ng Sangsuyu. Tapos kung ikaw ay gumagamit ng Kalitsushin, gusto mo talaga ng super dive, talagang susub-sub kayo sa Aurora. Kaya mas may benefit na kumuha ng isang Lapu-Lapu, for example. Kung gusto naman nila ng gold lane, mga possible options, may Harit, may Moskov, kung ang goal nila dito, or even Bruno na medyo sumisigat na rin. Kaya alam mo, may Harley pa na, no? Baka araw-arawin. Totoo. Especially against the Claude, okay naman siya in terms of lane matchups. But against the Harley, doon ka talaga mapapaisip. Pero mukhang gold muna pala ang kukunin ng side ng Onyx Philippines. Ito na yung pinag-uusapan nating Harriet. Final 2 picks para sa Aurora. Yeah. So you're looking for the roam and the mid. Pwede pa rin nata sa kanila yung glue na roam. Tapos yung naisip niya na Gord na sobrang sikat. Glue and Gord combined together. Mukha siyang basic pero parang maganda pa rin yung impact actually nung two heroes na yon. And then meron kang pangpigil dun sa isang Harith. Apart from that, ang dami pang choice para dito kay Light. Gatot Kacha is there na typical na pa-counter sa isang Khalid. Gatot Kacha plus the Kimi. Matagal-tagal na natin hindi nakita itong Kimi na to actually since kahapon at ngayon. Para bang medyo madalang lumabas ang Kimi. Against a Zushin, parang sanay na rin naman ang tao sa ganong klaseng matchup. Final pick here para sa XP lane ng Onyx Philippines. Still the same options. Lapu-Lapu, kung gusto nila pang sugod, kung gusto nila na medyo makunat na pangharap, gonna be looking at Terizla. Balang matunaw din kasi Claude Kimi, yun yung medyo masakit doon. So parang kahit may Body of Smith ka, eventually, sa early game mo, masusurvive mo yan. But as longer the game goes, mas mahirapan ka. Option din ng glue para dito sa Onyx Philippines sa pangtake. I think glue could be a potentially good pick here. Pero nasa Onyx Philippines ang bola. Nice. At ayan na nga, glue ang kukunin ng side ng Onyx at kumpleto na ang ating Game 1 draft. At dito na nakasalalay ang buhay ng Aurora Gaming Philippines. Kung magpapatuloy ba sila at ma-checkan ba nila ang isa sa kanilang dalawa na kailangan mapanalunan. Superfans, scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Tatlo po ang mananalo sa bawat match na mapapanood natin. Sa ating mga MPLPH Superfans, ang prediction nila ay 76% ang nakapanig sa Onyx Philippines. And last time na nagkita ang dalawang to, na-sweep nga ng Onyx ang Aurora. Grabe yung suporta, no? Yung 24%
na nakasuporta sa Aurora. Ngayon nila kayo mas kailangan. Ngayon yung mas pwedeng ibigay ang lahat ng inyong sigaw. Dahil, again, nanganganib ang Aurora sa pagkakataon na ito. If ever na matalo sila, Twisted Minds ay aangat. Kung iisipin mo, isang slot na lang ang matitira Yes. para sa ating playoffs. At pag-aawayan yun ng TNC, AP Bren, and Aurora with Aurora having to play against AP Bren in Week 8. Merong underrated na kailangan makuha dito yung Aurora kung sakaling gusto na mananalo sila pa ng Sonic, and it's called the momentum, which is ito yung nawawala sa kanila ever since nagkaroon ng losing streak yung Aurora. Parang nararamdaman mo ang bigat ng pakiramdam around this team. But if they win against Onyx, a top team, yung only match nila this week, they could carry it next week kung saan AP Bren yung big boss na kailangan nilang harapin. Oh, and for AP Bren, imagine going up against the world champions in your last match of the season. As of now, hindi pa tayo nakakakita ng mga malaking movements. Si Kirk pa lamang ipapasok ata sa loob ng jungle ng Aurora, pero wala siyang mahanap. Tanging vision lamang ang bibigay sa isa't isa. Walang mga sobrang agresibong moves ngayon in the first 1 minute of our game. Pero gets mo yung ginagawa ng Onyx dito eh. Mas agresibo kasi yung kanilang lineup dito. Hindi rin makapwesto basa-basa si Light. Alam mo yung red na yan, pag napupuno yan, kailangan ihampasin eh. Pero hindi kasi siya makalapit. Zushin and Khalid, isa sa mga talagang reliable na duo na sa ngayon. Ang hapdi, grabe. O, tingnan mo naman. Tapos gaganunin nyo, dadasalon ko lang sa harap. Ito talaga yung medyo nakakainis, nakaharap. Interestingly, paano na pauwi itong si Savero ng isang kulo? That's interesting. Oo. Actually, hindi natin nakita yun. Off-cam yung nangyari. But right now, we are playing on an expanding river, so hindi rin siya agad makakabalik sa loob ng kanyang lane. Yeah. Yun yung malungkot kapag nalubi ka sa lane sa non-flying clouds na matchup. Pero ito na, 10 segundo bago lumabas ang pinakaunang pagong ng larong ito at mukhang kontrolado na side ng Onyx Philippines ang river. Bagamat level 3 pa lamang ang kanilang XP laner, agad-agad din naman siyang makaka-level 4. Sisimulan na ata ni King Kong ang pagong na ito. Wala nang paki sa minion wave si Kirk. Eh na si Kirk, oh. Tingnan mo, tinatambayan na kagad. Si Light ang magiging vision. Demon Kite, inaabangan nila doon sa hat. Pero kukunin na kagad ni King Kong ang unang pagong. Crimson Vigo para kay Super Prince. Bibili din si Light. Level 3 lamang ito. Gagamitin rin yung kanyang Revitalize. King Kong ay atras. Pero binabato-bato ng mga burger at ng mga glulets niya. Grabe yung game, no? Yung first turtle natin, it's just about sino yung nauna sa turtle. At dahil nag-skip si Kirk ng ilan na sa kanyang mga minion waves, nauna siya instead of the Phobius. Hindi rin agad nakapwesto itong si Demon Kite kasi yung top side, in-invade ni King Kong yung Blizzard. And that's already enough para makuha ng Onyx. Wala nga masyadong contention coming up from Aurora. As far as I know, parang isa rin yun sa mga rewards kapag maaga ka talaga nakakuha ng XP lane grab. Yung makakauna ng level 4 ang iyong XP laner despite even skipping a few minions na nakita natin. Kaya naman nauna sa pwesto ang side ng Onyx Philippines. Wala pa rin pong kills na bumababa sa loob ng laro ito pero pwedeng magbago. Ayan na, naipit na nga si Brusco dito at hindi na siya makakatakas pa. First blood para kay DK. Andun pa nga si Light eh, para if ever man na mabuhay, may unbreakable pa na nakasalubong eh. And that equalizes the game para dito sa Aurora Gaming. Back to an even ball game tayo pero mukhang lalaban sila dito. Okay, King Kong ha. Even Waller, tatama din. Di man kahit ang mabibitbit. Pero atrasan na muna nila. Nakasabit na rin itong si Kirk. Si Light ngayon na nangangaray. Aray ko. Ito na rin yung Revitalize. Si Di ba Doming, okay, gagamitin niya yung kanyang ultimate. Pero hindi na muna mag-follow up dito ang Aurora. Balik muna sa kanya-kanya mga rotations. Uy, ang aga na naman na naka-double lane dito ni Yun Doming. nga And this is something na naaalala natin mula sa kanilang World Championship run. Yeah, great efficiency kami na for Aurora, lalo na dun sa pag-push nila dun sa may sarili ng jungle. And interestingly, itong si King Kong ay nakakalamang pa rin naman kay Demon Kite. The Sigma pattern is real. In fact, naka-invade siya ng dalawa. Isang Kramer, isang Rock Ursa. Tapos may stagger na dito yung mga invasion na nakuha ni King Kong. Nakakalamang na siya. Kaya naman, nung kukunin niya yung sarili niyang Rock Ursa, tinawag niya talaga yung dalawa niyang tropa kahit namatayan sila ng isang hero just to make sure na na-maintain niya yung lamang niya over Demon Kite. And now, sa upcoming second turtle natin, may power spike item agad dito si Edward. Skinip yung boots pare, going in for the Radiant Armor instead. Agad-agad na bumili ng pang-depensa for the side of Aurora Gaming at sinasayaw na nila yung pagong. Demon Kite still going in for that purple buff pero mukhang mauuna na naman ang side ng Onyx Philippines. King Kong already around that turtle pit. Oo nga, level 8 na rin siya dito. Kung retrihan lang, ay medyo may kalamangan siya.
Ngayon, mag-clear muna ng wave sa middle. Tumama yung Unbreakable. Binigyan na si Brusco. Ang gusto lang na nila, may pauwi kagad. Quick Sagar din gamit. Kasabay ng Radio Sandstorm. Flicker in, force na rin. Pero may flicker na si Domen. Tumama yung stun. Makakapag-BM, may ma-out naman. Pero nakabang si Super Prince. Bibit-bitin na naman. Itong si Light. AOG ay gagamitin niya. Demon Kite ay na-secure na rin itong Pago. Pero mamamatayan sila ng isa. Yue pa ang nauna. Ngayon naman si Savero kailangan ng matrasan doon. Oh no, si Kirk. Pumasok itong si Demon Kite. Pero wala naman siyang ultimate. Ay mabibinawan na rin niya ito. Maikasa yung Deadly Magic pero sobrang God! kasi nakasampa pa rin. Itong glue na to. Super Prince pa follow-up na. Pero dadali na ni DK dun sa kanyang base. Oy, At teka ngayon lang, naman ay pupuntahan na rin dito si Edward. I-evade ng tatlo. Makakatakas ba si Kirk? Isa pa, isa pa. Oh, wow! Naiwasan yung Dark Wave. Grabe, tuloy-tuloy ang Onyx at ang Aurora. Wow, ganda ng palitan ng dalawang teams natin. Nasa Aurora, able to win in the turtle fight. Nakakuha pa sila kill, pero nabigyan ng isang kill. Itong si Savero, ganun din naman si DK. Magkakaroon ng magandang bakbakan yung dalawang gold laners natin dahil halos pantay sila with now DK. Doming Kite, getting the double lanes, kaya naman nakakuha siya ng mas maraming gold kahit pa paano over Savero. But later on, pag nagsalpukan itong dalawang teams natin, you're gonna expect that it will be explosive. And in terms of power spike, explosive na rin para sa Onyx Philippines dahil may Sky Piercer na itong suyo na to. And for Aurora Gaming, siguro listado na rin yan para sa kanila. Kailangan ng iwasan ng bahagya si King Kong. Getting early Sky Piercer stacks, yan ang isa sa mga kailangan na hindi mangyari if you're Aurora right now. Oo, may mga games na tayo nakikita. Kahit Evil Queller lang, nakakapag-activate na ng Sky Piercer. Yan ang nakakatakot, pero alam ng Aurora kung paano sasagutin. Nakabang din si Demon Kite, pero siyang available ng Deadly Magic. Gagamitin niya nga dito kay Kirk. Pero makunat-kunat kasi ito eh. Naka-Radiant Armor na rin kasi pare. Both of our XP laners already with Radiant Armor and of course, Infinix Handcam GT Series official gaming phone of MPL Philippines Season 17 sa kamay ni Doming Kite. Isa sa mga pinakamalakas na gold laners sa buong mundo. Napakasakit nung damage na binato sa kanya. Pag malakas kasi, binibigyan. Oo, bigyan ka agad. Alam mo, wala pang Pasko, magbibigayan. Yan ang diwa ng Kapaskuhan, pre. Alam mo naman, pag nasa Pilipinas ka talaga, ay araw-araw Pasko. Ayan na, tingnan natin, nabibit-bit si Edward. Tumama yung taunt. Savero? Pero nabigyan, pero nilamag din kanya Naku ka! Kaya alam bitin natin, wala na siyang makahampas. At makakapatay ng isa, yung damage dealer pa from Onyx. Ang kanilang nasi Quad King Kong. Dun sa may bandang ibaba, pipigilan lamang ang pagbasag. Kalahati na ang buhay nung Pagong. Pero doon yung flicker Dark Wave. And this time, may pumasok na si Brusco. Pagtutulungan ata Edward and the rest of the members from Aurora. Pero nasampahan si Yue. Nakabawi din naman ng isa ang Onyx PH. Namatayan sila ng tag-iisa doon, ha? Oo, 1-for-1 na naging trade pero kailangan ng umiskapo dito ni Kirk. Mali ang nasilipan at makakauwi si Patrick Star. Back to Bikini Bottom. Pero mukhang makakakuha pa rin ng Torre ang side ng Aurora. Lamang na ng 600 pero hindi pa masyado nagmamatter yan. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Very interesting item choices para sa ating XP laners. Walang may pakisa damage, pare. It's all about the Radiant Armor. And the feeling ko para dito sa Aurora, sobrang laki ng panalo nila dun sa clash na yun. Although, makikita natin na konti lang yung inangat ng gold na yun. The fact of the matter is, napatay nila si Savero. Yeah. Nabigyan nila ng Torre itong si Demon Kite, si Doming Kite, I mean. And then DK was there for the kill onto Savero. So napakataas ng value na nakuha nila doon. And what Onyx is doing right now is to split the map. But Aurora is faster. Doming Kite taking advantage nitong expanding rivers as well to get to the top. At ngayon nakakalamang na nga sila ng map control. Oh, teka lang, Savero natamaan ng Deadly Magic pero makakabuhay naman with the shields as well. At tutuloy lamang ng side ng Aurora Gaming on pag-push doon sa taas at wala na atang makakahabol pa. Doming Kite taking down another turret para sa kamay ng Aurora pero ilalaban na ng side ng Onyx Philippines itong river around the left push mid at mukhang bibitawan din nila. Nag-aambahan ng parehas nating teams pero mukhang pag hindi na talaga kailangan ay binibitawan din nila. Oh, ang ganda rin ng coverage din ni Light na yung mga aakyat sa Onyx, hinarangan niya, binaksout niya kagad para malaya makabasag si Doming Kite na may 2-0 na to may 2 kill na to at nakakapondo-pondo na rin. Oo. Ito ay napaka-importante kasi ng mga papiso-piso kills na yan para sa isang Harley. Minsan yung 2 piso sapat na para bilad yung sarili mo ng magandang snowball. At syempre, itong dalawang teams natin na magaling mag-manage ng mapa at dun sa economy, sinabi nga, di ba, nung nasa English Valley, mga kapitalista na tong mga Onyx. That's also true with Aurora, especially nung kanilang mga winning ways last season. Ang galing nila nung mga papiso-piso, tas magugulat ka na lang after 5 minutes, lamang sila ng 1K, and then after 2 minutes thereafter, biglang
8K na yung lamang. Parang ganun lang kasimple. Isa-isang kill, kuha ng mga jungle camps, biglang lamang na sila sa third objective. And so far, Onyx are matching that with this Suyo na level 14. Ay, uy, nag-flicker! Tinarush ata nila, and this time ay tumama din yung mga baraha dito ni DK. Mabibigyan si Brusco. Dalawa na kagad na napunta dito sa Aurora Gaming. Nakasampa na rin si yung Blue. Ngayon si King Kong ay mapapatras sa vertical din. Dire-diretso lamang si Doming Kite at si Demon Kite, the DK Brothers. Pero nandun si Light, sinasalo lamang ni Kirk. Yung punishment mula dito sa Aurora Gaming. Makakahabol Wala pa na dito ulti. mga miyembro ng Onyx. Hindi na nga. Nakuha na ng kill ang Aurora. At yung Lord ay napunta na sa Aurora Gaming. Daming nakuha ng Aurora Gaming doon. The first Lord, a couple of kills at higit sa lahat, Sky Piercer stacks para dito kay Yue. At mukhang nahanap na ng Aurora ang sarili nila dahil yung team fight na yun, it really looked like how they were fighting before. As now, King Kong getting chased. Pumasok pa, AOG, nakaabang pa dito sila. Kaya lang tatlong miyembro na agad ang sasalubong sa Sigma Jungle habang si Yue nag-flicker din. Mamamaalam na dito si Kiko. Ngayon naman si Edward. Pinagtatalo na ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Napag-examine force. Mga Maximus ba ito ni Severo? Hindi. Kasi paatras lamang niya ginamit iyon. Aurora na may hawak nito. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng isang Claude na mag-flicker willingly sa harapan ng isang Suyo dahil alam niya, kabisado na niya kahit hindi siya si Coach Moody. Yung damage and yung survivability. At to be fair, paparating na rin naman yung mga kuya niya doon. Ang ganda ng respo ng Aurora. We are seeing them back in a peak form. The way na nakaka-counter nila yung pag-split ng Onyx, ito yung dahilan kung bakit hindi ka pwedeng mag-oversplit up against Aurora. Hindi naman si Kirk, nararamdaman niya ang damage na bumula dito sa Aurora. Lalo mag-examine force. Si Bruce ngayon na sumasalo na damage mula sa Aurora Gaming. Ngayon Torre lamang ang nagiging target dito ng Northern Lines. Mapipigilan ng Onyx ang pagbulusok dito. Pero may next wave pa. Brusco, quick sand guarding. Ang AOG gagamitin. Napa-vertical na rin din si King Kong. Malalim ba ito? Pero parang sakto lang! Kasi si Yue nakastuck na sa kanyang piercer. Pero may blazing duel na mula kay Doming. Flicker out. Nahuli, nahuli. Bibit-bitin. Dalawang miyembro mula sa Aurora Gaming. Makakatakas sa Winter Crimson Beacon. Ipit ata dito si Light at makakabawi din si Super Friends. Pero masyado na malalim din si Kirk. Sinasalo niya yung damage. Suyo down. Doming Kai, napaka-update sa Mero. Abot Umabot pa. sa ospital. Umabot sa ospital mga kaibigan. Habang si ang Aurora Gaming dito, kakalmahan muna nila. Pwede sila mag-transition sa may bottom. Baka nga may round trip pa to, Burrito. Kukunin na nila yung Pwede tuloy doon ba? sa baba. Super Friends kinailangan mag-flicker palayo doon sa ulti ni Yue. At makakalbo ang base ng Onyx Philippines sa isang itlap. Lamang na ang Aurora ng 5,000. 12 minutes pa lang. Kanina parang sobrang intense yung tug of war ng dalawang teams. But Aurora were able to punish Onyx nung hiwa-hiwalay sila. At ang pinaka nakakatuwa dito, makikita ulit natin si Yue. Back in his peak form. Kumokonekta palagi yung kanyang ulti. Lagi siya problema ng side ng Onyx Philippines. Traction pulse para lang magpuwersa ng isang flicker mula kay Super Friends. And then yung kanyang sariling flicker to find where the members of Onyx are. At saktong-sakto dahil sa paparating na laban para sa Lord ay walang flicker si Super Friends. Isa sa mga pinaka-importanting miyembro ng Onyx Philippines in terms of control, vision, and damage. Aantayin nila ng 70 seconds ito. 50 seconds para sa flicker ni Kirk. At lamang ang Aurora sa mga waves kahit saan ka tumingin. Ang hirap ng kalagayan ngayon ng Onyx. Pero hindi pa rin naman ito imposible para sa kanila. Nakita natin na kaya nilang, kumbaga kaya nila yung matatagal na teamfight eh. Ang problema lamang, kapag wala ng ultimate na aasahan ng Onyx PH, dun lumalamang ang Aurora. Kasi, for example, si Yue, hindi naman niya kailangan ng ultimate. Babaril-baril lang siya. And ganun din naman ito si Demon Kite at si Doming Kite, di ba? So, ito yung mga susolusyonan nila dahil yung Lord ay hawak na naman ng Aurora Gaming. Tumahimik saglit. Si May Edward winter. nakita nila pero masyado atang makuna at hindi pwedeng bigyan. Di kaya. Bumertical na rin pabalik itong si King Kong. Alam din nila na may winter crown to, eh, no? Winter Crown, tas makuna, tapos sobrang taas ng lead. Almost impossible. They have to brace themselves for this defense. And now, Onyx Philippines, just the Purify on Savero, meron na siya 3 items at least, so medyo makakatay na rin. It will not be enough. Tingnan natin kung kakayanin nila yung double Winter Crown ng Aurora. AOG kagad ay nagamit ha. Traction pulse Wala wala na rin. tinamaan. Mabibindit si Light. Papasok si Edward with the Dark Wave. Ngayon si Brusco ang napupuruhan. Nagamit na rin yung Winter Crown. Ipitinatan nila dito. Yue makaka-atras habang si Kirk. Sinasalo na rin yung damage. Nakabawi din naman si King Edward. ng isa. Edward. May Bababa winter sa half yung kanyang HP. Pero si King ay nandun! Tubig! Para makakuha na naman kill. Habang si Kirk
at ang buong koponan ng Onyx ay matatagumpay sa depensa na yon. Wow! Na-clear nila ang Lord. Hindi pa kailangan mag-flicker ni Super Friends at nakakuha pa sila ng 2 kills. Ang ganda ng target selection nila doon. You would think na sa mga ganong moments ay magandang bigyan yung mga damage dealers ng Aurora. Pero knowing na meron silang dinedepensahan, mas pinrioritize nila yung nasa harap, si Light at si Edward. And you would see that Aurora, kahit maganda yung mga farm nila on their heroes, hindi sila makapalag basta-basta. Pang-hub din, napag-trigger na rin kagad si Doming. Nagamit naman yung Shaman Force, so hindi ata makakapag-force dito ang Onyx PH sa gitna. So pinapaliit or pinapalawak na lang muna ng Onyx Philippines sa kanilang nasasakupan. Ayan yung naging team fight, oh. Yep. I can see na ang binigyan nila doon yung maharap na di nila pinansin si DK, si Yue, si Doming. Although of course, may natin si Kirk na zinonote lang si Doming, pero nakita mo umatras agad siya eh. Kasi naramdaman niya yung sakit ng isang Claude at Harley. But that also meant na itong Onyx ay nakapag-depensa while also getting 2 kills in return. Hindi ko masasabing mali yung ginawa ng dalawang frontliners ng Aurora doon. That's exactly what they needed, but Onyx adjusted accordingly at nakapag-depensa pa sila. At yung depensa na yon might have bought them time, pero sa ngayon ay hindi pa rin pantay ang kanilang mga items sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. Sa ngayon ay lamang pa rin talaga ang Aurora. In fact, this is so far a perfect game para kay Demon Kite. 0 deaths. The same could be said para kay Doming Kite. Hindi pa rin namamatay. Ang DK Brothers ay locked in para dito sa game number 1. At 35 seconds na lang bago lumabas ang pangalawang Lord. No, pangatlong Lord ng larong ito. Hindi pa naman ito ang Evolved Lord. But for Onyx Philippines, hindi ata pwedeng ibigay ito? O kailangan ba nilang okay lang na ibigay? Hindi ata okay ibigay, tingin ko. Especially kasi Aurora, pwede nilang patagalan up until 18 minutes para makuha nila yung Enhanced Lord or Evolved Lord. Ang maganda rin doon kasi, ang pwede nilang sabayan yung Lord na yun. Pag meron na yung kidlat mismo, si Yue, sobrang sakit na ng damage. And also, that's also true with Demon Kite. Kung sakaling may kidlat na passive yung Lord na to, hindi makakatagal ang Onyx Philippines. Agad, oh. Sisimula nila, oh. Magbibait lang sila dito for sure. For sure yan. Hindi rin kasi pwedeng iwan ng Onyx Philippines yung wave sa taas. Pero yun na, Deadly Magic na gamit na kay Super Friends. Crimson Beacon out of the equation as well. King Kong, ay, ang ganda ng pwesto! Nirerekta nila dito, tumama yung Dark Wave kay Kirk. At malaya nilang nakuha yung Lord. Randall pa dito ang Onyx, hindi na sila lalaban. Under the base na lang ang magiging desisyon. Daylight robbery. Hindi lang daylight, talagang harap-harapan dito para sa side ng Aurora. Although hindi enhanced pa yung Lord. Pag may namatay dito, pag may nasaktan, nako po, mabibigyan talaga ang Onyx Philippines. Ayan na nagamit yung AOG! Si Bruce Wata magiging target nila. Napaflicker na rin. Super Friends. Bibilin si Edward pero napakakunat na ni Edward. Parang wala kahit sino sa mga miyembro ng Onyx dito ang kayang makipag 1v1 sa kanya. Hindi pa talaga 3 sa ngayon. flicker spurt para sa laban na yon. Isa kay Super Friends, kay Brusco, at pati na rin kay Edward at paparating na agad yung Lord. Kailangan agad dumisensa, walang hingahan. Wala talaga. Si Bruce sa likod, ha? Si Bruce sa likod. Kung sila yung nagamit na niya, meron siyang Raging Sandstorm. Pupuntahan na agad. Naku po na dodge dito ni DK. Bruce ay kailangan ng lumayo. Super Prince, umabante na. Nilapag yung Summer Force. Edward na magiging target. Nagamit yung Winter Crown. Nag-buy time lamang pero tumama na yung Unbreakable. Pero siya ata ang mabibreak. Tingnan natin. Andun si Light, pumasok na. And this time ay si Kirk ay nakipagharapan na. Siya ang unang mabibigyan. UA free lamang. May mga wave na kasama dito ang Aurora Gaming. Kaya ba depensa dito ng Onyx? Pero parang kakayanin ata nila. May next wave pa. Makakadansya naman ng mga miyembro dito ng Aurora. Ang bababa rin ng kanilang mga HP pero matapang sila dahil 5 ang mga miyembro na titira. AOG nagamit din. Isang sakripisyo na dito ni Light ang kanyang sarili. Pero makakadepensa pa rin. Makakadepensa pa rin ang Onyx Philippines. Pero hindi naahayaan ng Aurora yan. Game 1 ay mapupunta sa kanila. At gumising na ang Northern Lights. Game 1 goes to Aurora. Hindi natin alam kung ano yung ginawa nila over the week. Ito lang yung only match para sa Aurora, but whatever preparations they did, sobrang epektibo. Ibinalik ang dating liwanag ng Aurora. This is the Aurora that you know of. Oppressive, hindi tumitigil. Sa teammates, magaling mag-punish. Very dependable at magaling mag-outplay. Aurora is back. And they win game number 1. And this game 1 means a lot for Aurora. Matagal-tagal din nilang hindi narinig ang tunog ng pagkapanalo. We were looking at insane plays coming in from DK Brothers.
Domengkite flickering in front of King Kong with a blazing duet. Pare, kung sinabi mo sa akin na may Claude na magpi-flicker sa harapan ng isang suyo ng ganong kaaga, hindi ako maniniwala. Pero to see is to believe. At nakita ko yan ngayong gabi. Ibang klase yung tapang talaga ni Domengkite. Tama kayo dun eh. Matagal nating inantay ito. Matagal nating hinanap yung kumbaga nawalang identity ng Aurora Gaming. Parang nagulat ako dito actually sa performance nila. Yeah. And the way na minanage nila itong si Savero in this particular game. If I remember correctly, yung pinakaunang parang nag-break nung tug of war na nakita natin sa dalawang teams is yung pagpitas nila. Habang si Jaire ay pinapaulanan ni Yue, the MVP of this game. You know what? He deserves it. Ang ganda ng mga paggamit niya ng kanyang traction pulse and the way that they handled yung mid lane as well. Hindi ito yung pinakamalinis na laro para dito kay Yue, pero pag nakita natin yung mga highlights ng paglalaro niya at kung gaano siya naging instrumental sa ilang mga maliliit na bagay na nag-explode for Aurora, that's why he is the MVP. And what are the little things that we're saying? Yung mga tipong traction pulse na tumatama sa tamang hero para mag-force ng flicker o traction pulse into eventually yung deadly magic na nakikita natin. Tapos yung mga flicker para tumapos ng mga kill. Ito yung mga crucial. Lalo na to, yung mga pagtalon ni Brusco, parang alam niya na mayroong sasalubong, so makakapag-deal siya ng damage together with the deadly magic. And of course, the traction pulse na nagiging effective para ma-disperse yung mga members dito ng Onyx Philippines. At kung naaalala ko, may mga traction pulse din talaga na ginagamit niya para mag-block ng mga certain pathways na side ng Onyx Philippines. Very evident on that last Lord fight as well. Parang pumoposturo pa sana ang Onyx Philippines na lumaban during that Lord. Sinabi mo na rin, Wolf, na hindi pwedeng ibigay ata ang Lord na ito. And sinubukan ng Onyx Philippines but with a well-placed traction pulse from our Game 1 MVP na si Yue ay automatic kinol off agad ang operation. No, dalawang flicker nga kagad yung na-burn nila dun sa pagkakataon na yun eh. And dito natin makikita talaga no, na may malaking adjustment na ginawa ang Aurora. Hindi lang dun sa early game nila eh. Watch out for you. Kasi may early game na talaga si... Ayan, tinan mo, kumukomment pa ng flicker si Yue para lang makapag-secure ng kill. Alam, naalala ko din sa game na to for Onyx Philippines is there was a time na tinatry nilang i-out macro itong Aurora. At ang nangyari, nandun sa baba si King Kong tapos nagsimula ng Aurora ng Lord. And then may konting disconnection as Onyx Philippines. May mga miyembro na -1 agad sa kanila. Tapos may naging -2 that eventually led na makukuha ng Aurora yung Lord. Yun yung big isa sa mga malaking turning points sa game na to para sa Aurora Gaming. As we can see, yung Aurora napakahusay sa pag-punish ng split push na ginagawa ng Onyx Philippines. And for Onyx Philippines, pakiramdam ko marami silang kailangan i-revisit para sa larong ito. At may oras naman sila para aralin yung mga magiging approach nila for game number 2. But as of now, that was an 18-minute game number 1 kung saan ang Aurora ang nanaig in terms of the objective fights and well-placed boxes na pinag-usapan din natin kanina. Wolf, during the Infinix Keys to Victory, nabanggit yung dalawa ni Renmar. Again, two of the best analyst dito ngayon sa Pilipinas ay sinasabi nyo na kailangan talagang hawakan yung box na yun. And so far, Aurora has been great when it comes to that, especially kung sakaling magdadive si Edward, nandun palagi si Light. Tapos may magdadive dun kay DK at dito kay mula kay DK at kay Domengkite. So para siyang moving box in a way para sa Aurora na kapag meron dive, yun yung prop para sa kanila. At there was a time na maalala natin, yung Onyx Philippines, nag-try sila mag-sandwich play with Brusco na nag-conceal dun sa likod. And bukod sa magandang outplay ni Domengkite as well as the Demonkite na way na the touch nila, yung initiation ni Brusco, automatically nagtulong-tulong agad yung mga members ng Aurora. Of course, there was a push na nakapag-depensa ang Onyx Philippines na nabasag yung box ng Aurora. That's, of course, credit sa Onyx Philippines. But overall, Aurora, maganda yung pagkaka-maintain ng box nila. Oo, yun din yung I think isa sa mga factors talaga kung bakit napakahirap patayin ng mga ng jungler dito ng side Aurora Gaming. Currently, actually very healthy KDA 406 sa larong ito. Bukod sa mahirap na talagang hulihin yung Harley, may mga oras na nakakalapit naman si Kirk pero dahil nga nagdi-disperse pabalik ang side ng Aurora Gaming, nakakailang na either biglang bumaba o maging agresibo bilang the glue. And looking at our item progression. Mapapansin nga talaga natin na alam ng bawat tao dito or bawat player yung role nila. Kumbaga, yung mga explainers natin, tangke, at yung mga iba, damage tayo. Lalo na si Edward, nakita natin na hindi naman na niya kailangan ng damage eh. Yung tatlong yan, pre, punong-puno yan ng damage. Si Demonkite, si Yue, si Domengkite, full damage yan eh. So ang goal na lang nilang dalawa ni Light, magpakunat, magpatigas.
breaks of the game para sa Onyx Philippines is just make sure na hindi sila mapapunish dun sa kanilang mga pag-split push.